Magandang araw. Ako pala si Lizel. Itong kwento ko ay totoong nangyari nung nasa ilog kami sa Sambales ng pamilya ko. Kung di pa pala kayo nakapag-subscribe, pakipindot na lang ng subscribe button. Salamat po. Isang araw nagkasundo kaming pamilya na maligo sa ilog. Minsan na namin tong napuntahan noon. Nung nasa ilog na kami, naglalaro ang dalawa kong anak sa batuhan at paminsan-minsan naliligo din sila kasama ng papa nila. Ako naman ay nag-aayos ng mga dala naming baon. Pagkatapos kong mag-ayos, lumapit na rin ako sa kanila. Masaya kaming nagtampisaw dahil ang linaw ng tubig. Maya-maya nagutom na ang mga bata at nag-aya na itong kumain. "O ikaw mahal, di ka pa ba kakain?" Tanong ko sa asawa ko dahil di ito sumusunod sa amin. Natutuwa pa kasi siya sa mga isda na lumalapit na akala mo magpapahuli. "Ayaw mo na mahal, baka may mauhuli ako kasi ang daming lumalapit oh." Sagot naman niya, "Sige, bahala ka. Mahon ka na lang pag magutom ka." Habang busy kami sa pagkain, tinitingnan din namin ang asawa ko. Nakita namin siyang lumalangoy at pagtingin namin uli, bigla siyang nawala. Inisip namin na baka sumisisid kaya nagpatuloy na lang kami sa pagkain. Pero nagtaka kami dahil natapos na lang kami kumain, di pa siya umaahon. Kaya tinawag ko siya, pati mga bata, tinawag na rin nila ang papa nila. Mga isang oras din kami nagtawag at naghanap sa kanya, ngunit walang sumasagot kaya sobrang kinabahan ako at kung ano-ano na ang iniisip. Pero di ako nagpapahalata sa anak ko na umiyak, baka magsiiyakan din sila. Sa di kalayuan sa tabi ng ilog may natanaw akong parang tao, kaya pinuntahan namin. Nauna na yung anak kong isa dahil mabilis itong tumakbo. Laking gulat namin sa aming nakita dahil ang asawa ko ang nakahandusay at humihilik pa ito. Ginising namin at salamat sa Diyos nagising siya. "Ano bang nangyari? Bakit dito ka natulog?" Tanong ko sa kanya. Di siya nakapagsalita agad, nakatitig lang ito sa akin at niyakap niya kami. Salamat at buhay ako." Paulit-ulit niyang sambit at nagkwento din siya sa nangyari sa kanya. May sinusundan daw siyang isda na malaki at sinisid niya ito. Nagtago daw ito sa bato at laking gulat niya dahil ang isdang yon ay naging mukha ng babae. Pero may buntot itong isda. May mga kamay din ito. Mahaba ang kanyang buhok. Inila daw siya nito sa pinakailalim at ang buhok daw ay pinupulupot sa kanyang lieg. Kaya lalo siyang nahihirapan. Wala siyang ibang nagawa ng oras na yon kundi magdasal hanggang sa may nakita siyang liwanag at yun ang huli niyang naalala. Akala niya, mamamatay na siya. Hindi may paliwanag at mahirap paniwalaan pero ang kwentong ito ay patunay na di lang tayo ang mga nananahan dito sa mundo. Kaya mag-ingat at magtiwala sa may kapal dahil siya lang ang tanging makakaligtas sa atin. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Paki-like and subscribe naman po. Salamat.